Kung minsan ay hindi na pagmamano ang dahilan kung bakit pumupunta ang mga bata sa kanilang mga ninong at ninang. Pumupunta na ang mga ito nang dahil sa pera. Ang ibang mga magulang naman ay pinipilit na mamasko ang mga anak para magkaroon sila ng pera. Ikaw, meron ka bang inaanak na tuwing Pasko mo lang nakita? O meron ka bang kumpare o kumare na pinipilit mamasko ang kanilang mga anak para magkaroon sila ng pera? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Talagang maraming inaanak ang dalagang si Maria, kaya tuwing Pasko ay naghahanda na siya ng mga pangregalo niya sa mga bata. Kung minsan nga, kahit hindi niya naman masyadong kilala ang mga magulang ng bata, ay kinukuha pa rin siyang ninang dahil nga isa siyang mayaman. Talagang nalulungkot si Maria kapag may ganitong pangyayari sa kanyang buhay dahil kinukuha lamang siyang ninang hindi para gawing pangalawang magulang, kundi para makatanggap ang mga anak ng malaking halaga ng pera tuwing Kapaskuhan. Maria, kukunin nga pala kitang ninang sa anak ko ha? Aasahan ko ang pagpunta mo, nakangiting sabi ni Maricel. Sige, anong oras ba? At kailan ba ang binyag ng anak mo? Tanong ni Maria. Pasensya ka na pero bukas na bibinyagan ng aking anak. Sana naman ay makapunta ka, sagot ng babae. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay talagang napapailing na lamang si Maria dahil hindi niya naman masyadong kilala ang babaeng ito. Alam niya sa kanyang sarili na kinukuha lamang siya nitong ninang dahil malapit na ang Kapaskuhan at hindi ang maging pangalawang magulang ng bata. Ay nako, eto na naman. Hindi ko naman sila masyadong kilala pero kinuha pa rin akong ninang. Hindi ba nila alam na dapat ang kinukuha nilang ninang ay ang mga taong malapit sa kanila? Iba talaga ang nagagawa ng pera. Nagugulo ang sabi ni Maria sa kanyang sarili. Pagkatapos noon ay nagpahinga na lamang ang babae upang mabawasan ang kanyang isipin. Kinabukasan ay maaga siyang gumising upang maghanda para sa binyagan ng kanyang bagong magiging inaanak. Nang makarating si Maria sa simbahan ay masayang masaya si Maricel. Gustong gusto talaga nito na maging ninang ng kanyang anak ang dalaga para makabawi ito sa mga ginastos niya sa binyag. Mabuti na lamang at dumating siya sa binyagan. Tiyak kong makakabawi ako sa mga ginastos ko sa mga binili kong pagkain. May hinang sabi ni Maricel sa kanyang isipan. Talagang inaasikaso ni Maricel si Maria dahil ito ang pinakamayaman sa lahat na kinuha niyang ninang. Lumipas ang ilang minuto ay natapos na ang binyagan at pumunta na sila sa bahay ng babae. Pagkatapos kumain ni Maria ay napansin niya na palaging nakatingin sa kanya si Maricel na para bang naghihintay ito sa pera na kanyang ibibigay. Nang dahil doon ay nilapitan ito ni Maria dahil naalala ng dalaga na meron pa nga pala siyang mahalagang gagawin sa bahay. Malapit na rin naman ang Kapaskuhan kaya balak niyang isabay na dito ang ibibigay niya sa anak ng babae. Maricel, magpapaalam na muna ako ha. May mga gagawin pa kasi ako. Hindi pwedeng hindi ko matapos ang aking mga trabaho. Maraming salamat nga pala sa pag-iimbita mo sa akin, nakangiting sabi ni Maria. Nagtataka naman si Maricel nang tumalikod ang dalaga dahil wala pa itong ibinibigay sa kanya na kahit na magkanong halaga. Habang naglalakad si Maria papalayo ay bigla niyang narinig ang boses ng babae. Teka lang kumare, hihingi daw ng aginaldo ang aking anak. Magmamano daw siya sa'yo, nakangiting sabi ni Maricel habang daladala ang bata. Nang dahil doon ay kumuha ng pera sa kanyang bulsa ang babae, sabay ibinigay niya ito sa kanyang bagong kumare. Ay, oo nga pala, pasensya ka na ha, babawi na lang ako sa Pasko. Ito muna ang 50 pesos, nahihiyang sabi ni Maria. Pilit naman nang umiti si Maricel upang ipakita kay Maria na walang problema kahit maliit na halaga lamang ang ibinigay nito sa kanya. Ngunit sa pagtalikod ng babae ay bigla na lamang itong napasimangot at kung ano-anong sinabi kay Maria. Ano ba yan? Mayaman nga pero kuripot naman. Sana hindi ko na lang pala siya kinuhang ninang. Ang dami-daming pera. 50 pesos lang ang bigay.
Inis na sabi ni Maricel sa kanyang sarili. Ngunit sa totoo lang ay sinadya ito ni Maria upang subukin ang kanyang bagong kumare. Gusto nitong iparating na naging ninang siya ng bata nang hindi dahil sa pera. Ngunit sa pag-uwi pa lamang ng babae ay biglang may tumawag sa kanya. Si Angeline na matagal na niyang kaibigan, ngunit matagal na silang hindi nagkikita. Maria, kumusta ka na nga pala? Gusto sana kitang kuning ninang sa aking anak dahil alam ko na magiging mabuti kang pangalawang magulang sa kanya, sabi ni Angeline sa telepono. Ganun ba? Hindi ko nabalitaan na may anak ka na pala. Sige, makakaasa kang pupunta ako dahil matagal na din naman tayong hindi nakikita. Masayang sagot ni Maria. Si Angeline ay ang kanyang kababata, ngunit simula nang lumipat sila ng bahay ay hindi niya na ito muling nakita pa. Nagulat na lamang siya nang bigla itong tumawag at hinanap pa pala nito ang kanyang numero sa iba nilang mga kakilala. Lumipas ang 3 araw ay araw ng binyagan ng anak ni Angeline, kaya maagang naghanda si Maria ng kanyang sarili dahil gagamit pa siya ng sasakyan upang mapuntahan ang binyagan. Malapit na itong magsimula, ngunit wala pa si Maria sa simbahan, kaya inaabangan ito ni Angeline. Nakahinga naman ng maluwag ang babae nang makita niya si Maria at namangha talaga ito sa pagbaba ng dalaga sa sasakyan. Maria, ibang-iba ka na talaga ngayon ah. Tara na at pumasok tayo sa loob dahil malapit na magsimula ang binyagan, nakangiting sabi ni Angeline. Ang nanay ni Angeline ay dati nilang katulong, kaya simula bata ay magkalaro na silang dalawa. Palagi kasing isinasama ni Aling Rosita ang kanyang anak na si Angeline tuwing papasok na ito sa kanyang trabaho, kaya doon nagsimulang maging magkaibigan ang dalawa. May naalala ako noong bata pa tayo. Palagi mo akong pinapahiram ng mga laruan at nung umiyak ako ay ibinigay mo ito sa akin. Natatawang sabi ni Angeline. Oo nga eh, pero talagang matagal ng panahon ang lumipas. Ngayon, may anak ka na, nakangiting sagot ni Maria. Pagkatapos ng binyagan ay pumunta na sila sa bahay ni na Angeline. Bumabalik sa isipan ng babae ang kanilang masayang araw noong mga bata pa sila. Ngunit nagulat ang dalaga nang makita niya ang laruan na binigay niya sa babae. Buong buo pa ito na para bang bago pa, kaya hindi na iwasan ni Maria na mapangiti ng bigla. Angeline, di ba ito ang bigay ko sa iyong laruan? Ang galing naman dahil naingatan mo talaga to, masayang sabi ni Maria. Oo, yan nga ang bigay mong laruan sa akin noong bata pa lamang tayo. Iningatan ko talaga yan dahil ikaw ang itinuring kong best friend noong bata pa lamang tayo, natatawang sagot ng babae. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan pa sila at maya-maya lamang ay nagsimula na magkainan ng mga tao roon. Kamusta na nga pala si Aling Rosita? Tanong ni Maria. Hindi mo ba nabalitaan? 3 taon na ang lumipas nang iwan kami ni nanay nang dahil sa malubhang sakit, nakayokong sagot ni Angeline. Ah, ganun ba? Pasensya na ha? Sige, ibahin na lang natin ang usapan dahil dapat ay masaya tayo ngayong araw, sabi ni Maria. Pagkatapos noon ay marami pa siyang ibang mga kakilala na matagal na niyang hindi nakikita. Naging masaya talaga si Maria dahil parang bumabalik sa kanyang isipan ang masasayang alaala. Maria, ikaw ba yan? Gulat na tanong ng isang lalaki. Joshua? Tanong ni Maria. Oo, ako nga to. Kumusta ka na? Matagal ka nang hindi nakakauwi dito ha. Pasensya na nga pala dahil napaiyak kita noong mga bata pa lamang tayo, natatawang sabi ng lalaki. Wala yun. Matagal ng panahon ang lumipas. Sige Joshua, pupuntahan ko lang si Angeline dahil magpapaalam din ako. Marami pa kasi akong gagawin eh, sagot ni Maria. Agad nilapitan ng babae ang kanyang kababata upang magpaalam. Angeline, pasensya ka na ha, pero kailangan ko na ding umuwi. Sa Pasko ay pumunta kayo sa amin para makabisita naman kayo, nakangiting sabi ng dalaga. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka ha. Sa Pasko ay pupunta kami ng inaanak mo.
para makapasyal naman kami sa ibang lugar. Masayang sagot ni Angeline. Ngunit hinihintay ni Maria na humingi ng aginaldo ang babae sa kanya, pero wala siyang narinig na kahit na anong salita mula dito. Inihatid pa nga siya nito sa kanyang sasakyan, sabay nagpaalam na si Angeline dahil marami pa itong ibang mga tao na dapat asikasuhin. Lumipas ang 1 linggo ay araw na ng Kapaskuhan at handa na si Maria sa pinaplano niyang sorpresa para sa kanyang mga inaanak. Kung sino ang pumunta sa kanilang bahay upang magmano at hindi humingi ng pera, ay ito ang bibigyan niya ng halagang 10,000 pisong papasko. Habang nagluluto ng pagkain ng dalaga, ay biglang may kumatok sa pintuan ng kanilang bahay. Maagang maaga pa lamang ay agad na pumunta si Maricel, dala-dala ang kanyang anak. Maligayang Pasko, Maria. Magmamano daw sa iyo ang aking anak. Anak, si Ninang oh. Bibigyan ka daw niya ng papasko. Nakangiting sabi ni Maricel sa walang kamuwang-muwang na sanggol. Aba, oo naman. May papasko sa akin ang aking inaanak. Saglit lang ha. Kumain muna kayo. At pagkatapos ay tsaka ko ibibigay ang regalo ko sa kanya. Nakangiting sagot ni Maria. Habang kumakain si Maricel ay bigla din namang dumating si Angeline na nagmula pa sa malayong lugar. Dala-dala rin nito ang kanyang anak at nilapitan nila si Maria. Maria, magmamano daw ang aking anak. Hihingi daw siya ng bless sa kanyang ninang. Nakangiting sabi ni Angeline. Hinawakan ni Maria ang ulo ng bata upang senyales na binibigyan niya ito ng gabay. Sige, maupo ka muna. Kukunin ko lang ang regalo ko sa anak mo. Nakangiting sabi ng babae. Naku naman Maria, hindi na kailangan. Pumunta lang naman kami dito para makita mo ang aking anak. Hindi para sa regalo. Pero maraming salamat ha. Nag-abala ka pa talaga. Nahihiyang sagot ni Angeline. Pagkatapos noon ay kumuha ng pagkain ng babae. Sabay umupo ito sa tabi ni Maricel. Ninang din ba ng anak mo si Maria? Tanong ni Maricel. Oo, ninang din ng anak ko si Maria. Sa totoo lang ay nanggaling pa kami sa malayong lugar. Nakangiting sagot ng babae. Ngunit nagulat si Angeline sa sumunod na sinabi nito sa kanya. Pabulong pa ito para hindi marinig ni Maria. Nag-abala ka pa? Wala kang matatanggap na malaking pera kay Maria. Mayaman nga, pero kuripot naman. Baka talo ka pa sa pamasahe na ginastos mo papunta dito. Bulong na sabi ni Maricel. Nako, nagkakamali ka. Hindi naman ako pumunta dito para humingi ng pera. Pumunta ako dito para makabisita kami ng aking anak. Natatawang sagot ni Angeline. Ang hindi nila alam ay naririnig ni Maria ang kanilang usapan. Tama nga siya na ginawa lamang siyang ninang ni Maricel dahil siya ay isang mayaman. Hindi tulad ni Angeline na ginawa siyang ninang para magsilbing pangalawang magulang ng kanyang anak. Hindi nito habol ang pera, kundi ang habol nito ay ang magiging gabay sa paglaki ng kanyang anak. Saglit ay pumasok si Maria sa loob ng kanyang kwarto, dala-dala ang mga regalo sa mga bata. Ito nga pala ang laruan para sa inyong mga anak, nakangiting sabi ni Maria. Ngunit napansin nito na napasimangot si Maricel nang malaman na laruan ang kanyang regalo at hindi isang pera. Baka naman pwedeng pera na lang ang regalo mo sa aking anak. Hindi pa naman niya kayang maglaro dahil sanggol pa lamang siya. Dismayadong sabi ng babae. Maricel, hindi rin naman alam ng anak mo kung ano ang halaga ng pera. Hayaan mo sa paglaki niya ay pera nang ibibigay ko sa kanya. Sagot ni Maria. Si Angeline naman ay masayang-masaya sa regalong bigay ng kanyang kumare. Dati-rati ay siya ang binigyan ng laruan nito, ngunit ngayon ay ang kanyang anak naman. Wow, maraming salamat talaga dito Maria. Pag nagkaisip ng anak ko, ay sasabihin ko sa kanya na ikaw ang nagbigay ng laruang ito. Nakangiting sabi ni Angeline. Nang dahil doon ay lumabas na lamang si Maricel nang walang paalam. Dismayado talaga ito sa regalo na bigay ng babae sa kanila. Ngunit si Angeline ay nanatili pa rin doon, pero gulat na gulat ito nang ibigay ni Maria ang isang sobre sa kanya. Maria, para saan naman ang bagay na to? Nagtatakang tanong ni Angeline.
Alam mo, Angeline, sa dami ng mga kumare at inaanak ko, ay sa'yo ko lang nakita na kinuha mo akong ninang, hindi dahil sa pera. Nalaman ko na kinuha mo akong ninang dahil gusto mong ipakilala ako sa anak mo bilang pangalawang magulang sa kanya. Talagang napasaya mo ako sa bagay na to. Nakangiting sagot ni Maria. Sa pagbukas ni Angeline ng sobre ay talagang nagulat ito. Sobrang laking halaga naman ata nito, Maria. Parang hindi ko kayang tanggapin ang regalo mo sa aking anak. Gulat na sabi ng babae. Hindi, Angeline. Para sa anak mo talaga yan. Pinangako ko ngayong Pasko na gagawin ko ang bagay na yan. Yan ang sorpresa ko sa aking kumare na alam ang totoong ibig sabihin ng pagkuha ng magiging ninong o ninang ng kanyang anak. Magagamit mo yan para makabili ka ng mga pangangailangan ng bata. Masayang sabi ni Maria. Malaking tulong talaga to. Maraming salamat talaga, Mare. Masayang sagot ni Angeline. Lumipas ang mahabang panahon ay palaging bumibisita ang kanyang inaanak sa kanilang bahay. Lumaki ito na mabuting bata, katulad ng kanyang ina na si Angeline. Maganda ang naging pagpapalaki dito ng kanyang kumare at kahit na kailan ay hindi ito pumunta sa kanila upang humingi ng pera. Pumupunta ang kanyang inaanak sa kanila upang magmano at bumisita. Ninang, may regalo po ako sa inyo. Ang sabi po ni nanay ay mahalaga daw po ang bagay na ito sa inyo. Sabi ng kanyang inaanak. Ito na ata ang pinakamagandang regalo na natanggap ni Maria dahil sa pagbukas niya nito ay nakita niya ang laruan na dating ibinigay niya sa kababata niyang si Angeline. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.